What's up guys? Oh shish, may aing. Dami ng tao. Yeah! That was Soundtribe by Dropsite ang title silang kanta. So kung mga tropa drabay na wala pa nakabot doon, pwede nyo i-chatin yung mga tropa ang Dropsite sa event kay ang Landan. Yeah. Once again, bigang salamat sa tanan sponsors sa nagbuo ng event. And this last song by is Yeah! Bitch, I don't wanna pick up a phone. Mura ko gilasod kay Bragis alone. Galagot na yan yung musigang ilong. So masapit na meron bisa guys ka payong. Kay dili na na ako mag-take. Pwede yung life na remake. You don't have destination kaya wala na ko ipaki sa fake. Haha, wala na ko ipaki sa fake, bye. What is the fake? Kaya what is the fake? Sige na lang ko ginong. Permalabong, kais mong kaon. Asa abong, di na tarong. Ang utok karon, pahawas sa tabo kung di tapilong. Gabi ka wrong, muragi kolong. O gilobong, asa badong. Pananaw dulong, balik sa dating gawin kay wala na sigong. Suicide na lang, pero ayaw. Kaning ganda, kagalat tagaw. Di ka sabay, utak sabaw. Pero bitaw, isa ipalaw. May pagmusaw, ka dito sa laon. Kay permi man daw, pananaw sa tao. May pagmusaw, ka dito sa laon. May permi man daw, pananaw sa tao. That was so reminds me. Balang araw, magiging 420 araw-araw sa Pilipinas. Ako si Lexi Acosta, ang Vice President for Mindanao ng Medical Cannabis Party. Patuloy pa rin tayong sumulong, patuloy tayong makipaglaban. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Medical Cannabis Party, mabuhay tayong lahat. Gamot ang marijuana, pasyente, hindi kriminal. Pilipinas naman, palayain ang halaman. So, what's up guys? Nakadali na sa kutupad si Ako dahil si Dudes, Dio Motherfucking BS, Rapper 95 Ghettos, what's up bye. So, first question, what brings you to this event today? What brings me to this event today ba kay first of all sa passion siguro no. I do love making music. I do love performing in front of the sa mga tao ba. So I would like to share my passion by diri sa event. And, interesting lang po siya kay nakakonect po mga tao na positive lang po na ginapad na energy ko. How did you first become interested in medical cannabis? Tanaw po siguro kung mga ano ba mga nabasa ko mga articles dito siguro ano.
More interesting po dyan sa kay na may mga research po na cure siya sa cancer na nag-prove good na ito lang. Third question is, why do you believe cannabis should be legalized in the Philippines? For some countries kan iba yun na legalize na po dyan sila. So mura, it's time po siguro sa Pilipinas to mura maging record level sa ingana good na ano kay dagan man siya benefits good para sa tao, para sa ato sa Pilipinas ano. So it's worth it na maging legalize ang medical cannabis sa health po siya kasi benefits sa health, makaayos sa mga sickness like sa mga sickness like Parkinson's syndrome. So na other type of illness ba so beneficial po siya sa Pilipino. Yeah, so mao lang to, Pilipinas naman. Bye. Thank you. Thank you. What's up guys? Naadi diri sa among tupad si Art. So, first question, what brings you to this event today? Connection. So, how did you first become interested in medical cannabis? Back when I was 8 years old, meron ako nakita na post sa Facebook na parang first ata na case na using the medical cannabis sa pag-treat ng cancer ata yun, or I think it was mental health problem like autism, ganyan. Tapos ayun, doon ko ako nag-start na maging curious about sa effects and benefits ng medical cannabis. And until now, very interested na rin ako in learning more. So, third question is, how would you address concerns from those who oppose the legalization of cannabis? I guess let's not get ahead of ourselves first. Wag siguro muna emosyon or kung ano na yung natatak sa isip natin, kung ano yung naturo for the longest time na hindi siya tama, bawal siya, kasali siya sa mga substance na hindi dapat pinapasok sa loob ng katawan ng isang tao. So yeah, like let's start to open our mind first about this matter before we give our reactions or reasons kung bakit kayo mag-oppose. First, let's educate ourselves. Yun, so, yeah, walang masama sa marijuana. Thank you. So, what's up guys? Narito karon sa Echoes of the Bamboo Grove and interview na to si ate. Lexi Acosta, Vice President for Mindanao sa Medical Cannabis Party, taga Coronadal South, Cotabato. So, ate, na may pangutan na and so, first question, how did you first become interested in medical cannabis? Okay, so ever since before man good bata pa ko kay I grew up around marijuana. Hindi literally na around marijuana ha, pero kay ang family man good na ako kay nag-grow up sila na ako'y relatives na nila ko sa US and nag-use sila og cannabis, so medyo aware na ako sa benefits. And even sa mga older nga family relatives, kay dati manggod sa bukid, murag wala lang manggod ang marijuana, ginatake nila pampatulog, ginatake nila pampagana sa kaon. So exposed ko ana and ma-witness man pud na ako. So growing up kay nag-learn ako on my own unsa ba jud ang mga benefits ana na plant, since curious man pud ko kay nakita man ako sa akong mga elders nga ginagamit na nila. And then natunan jud na ako kung unsang benefits ana, unsang sitwasyon ana when it comes sa legal na paggamit o unsang reason nga nung ginapaglaban na siya sa mga tao. Okay. So, second question is, how do you feel about the idea of legalizing cannabis for medical use? So ako, advocate jud ko for the legalization for medical use. Isa na sa mga ginapaglaban namo sa Medical Cannabis Party, and kay ang organization, part kami sa technical working group sa bill sa Senate and sa Congress para sa medicalization sa marijuana. Okay.
And what do you believe is the biggest misconception about cannabis? Ang biggest na misconception sa mga tao about cannabis is they think na makadaot siya sa life. When ang hunaan na to, anything na out of moderation, makadaot na siya. Dili lang man ang cannabis, tanan man ang bagay makadaot when you have too much of it. So ang makadaot, ang dili na sa plant, kundi sa attitude nato as people. So mao natin ang importante kayong education para maging responsible ka, maging aware ka sa tama nga paggamit. That's why dili makadaot ang tanom. Ang makadaot ana is ang attitude sa tao ag ang relationship nato with it. So kung aware man ta sa tama na paggamit and naatay tama sakto nga support system, dili nato na ma-abuse. How would you address the concerns from those who oppose the legalization of medical cannabis? Okay. So, mao gani gusto nato maging legal because when it becomes legal, na atay ginatawag nga regulation. So, sa tanan na mga bagay na atay regulation, if not just or like sa medicines nato, sa FDA, sa any food na ginaproduce nato na ginatawag nga regulation, sa tanang activity nga ginabuhat nato na ginatawag nga regulation. So when it becomes legal, na atay batas na maghatag og rules and regulations, and kana na regulations ang makaprotect sa ato sa abuse. Also, aside from that, science-backed manggod ni. So kung nagatuo mo sa science, kung nagagamit mo og mga cellphone, nagatake mo og mga medicine ninyo na mga capsule, nagasakay mo og sakyanan, tanan na is supported by science, and ang medical cannabis is also supported by science. So nganong dili na ninyo suportahan when scientifically proven daghan kayo tag mga studies nga ginapakita nga medicine jud di siya, pwede siya gamiton as medicine. So ang importante ani is when we are greeted with things na unfamiliar sa ato, dapat na atay open mind, dapat maging receptive ta sa pagbabago kay dili tanang bagay always the same, naa jud changes. And kinanglan na dawatan nato na naanay change na nakadiscover na ang tao nga daghan kay medical uses ang cannabis. So importante open-minded ta, educated ta, kabalo ta maging receptive sa pagbabago. So kung gusto nato nga naatay progress, we should accept ang mga changes pareha sa ingani. Dili ta dapat mahadlo, dapat i-embrace nato ni siya. So, lang to ate. Thank you. Thank you. Yo, what's up? Time check, 6:30 AM. O kabalon sa initabo. Sa duyan ko natulog pero sa tent ko nakamata. Oops. Ay, mo nagpicture gapon din. Ito, sa may likod. Sa likod? Sugay ang sapa dito. Ha? Sugay ang sapa dito.